Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, what's up mga tropa peeps? Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome po to my channel. At yan, welcome balik ulit kayo. Yun nga, sinabi sa akin is you will be out very soon. Sabi niya. Hindi na kita pahihiringan, sabi niya. Ibang klase daw pala yun, yung Estelito Mendoza. Hindi gumagawa ng resolusyon yun. Susulat lang sa papel, pipirmahan lang niya, nagbabago desisyon ng Supreme Court. Wow. Iba po talaga mga Mendoza. De, tatlo sila, magkakasama. Mendoza, Boss, di ba yung abogado Poblador, po ni... and Zamora. Boss, abogado dati ni ano yun, di ba? Nino? Ni... I think si Erap ba? O... Yes, si Erap. Oo. Eto si Res Cortez, best friend niya si Erap. O, kaya nakarating sa akin yung mga abogado na yun. Lemor, i-type mo sa computer mo. Nasa computer ka? Opo. Type mo, Napoleon J. Poblador. Yung Poblador. Basahin mo lang Senior partners of Zamora and Poblador Law Firm. Basahin mo yung ano niya, karakter niya. Kung gaano siya kalupit. Napoleon J. Poblador. Mr. Poblador is a managing partner and principal litigator of the firm. He obtained his Master of Laws in 1989 at Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA. And his Bachelor of Laws, magna cum laude class valedictorian in 1983 at the College of Law, University of the Philippines, where he was editor-in-chief of the Philippine Collegian in 1980 to 1983 and concurrently the editor-in-chief and chairman of the editorial board of the Philippine Law Journal. Admitted to the Philippine Bar in 1984, he specialized in civil, commercial, and corporate litigation, corporate and securities law, special projects, and business organization and reorganization. He also has extensive experience in public interest law, handling high-profile political and constitutional law cases, has been chosen by Asian Law Profiles and Euromoney publication as leading litigation lawyer in the Philippines. He has served as Director, Chief Legal Counsel, and Corporate Secretary of various corporations. His Master of Laws thesis entitled The Tort of Bad Faith Breach as an Emerging Theory of Lender Liability, Exploring Philippine Analogs of the California and Montana Doctrine. Siya ang nagdala sa Pilipinas ng California and Montana Doctrine. Wow! Medyo bata pa to, boss, Matanda na yan. Pero kahilera niya sila sa Mora. Para maniwala ka na yan na abogado ko. Ayan basahin mo. Zamora. Tama. CP. Tama yung logo, boss. Zamora and Poblador. eto, tingnan mo kung sino nakapirma. Walang lalabas nito kasi Siya nga. Zamora. You know? Wow. Alright. Napoleon J. Poblador. Ang lupit niyan. Halimaw daw yan. Malapit, boss. Pagkakapartner sila, Mendoza, Zamora, and Poblador. Mabigat? Alam mo bakit mabigat? Si 10 mil per oras niya. Wow. Pero Chill lang sa'yo yan, boss. 70,000 per hour. Pag mula nung kinuha ko siya, 104 hours na siya nagtrabaho. Pero kung hindi siya pumasok, hindi namin maghihiring ako. Kasi hindi alam ng mga abogado ko na din na hindi pala applicable sa akin yung kaso na yun. Oh, man. Ngayon, sinulatan nila yung Court of Appeal at saka yung judge. Sabi niya sa Court of Appeal, this is ignorance of the law.
Kaya pakawalan nyo na yan sa FLM. So binibigyan ng 15 days yung korte para itama yung pagkakamali nila. Wow. Wala na, kahon na. Yun na yung kinatatakutan nila, kaya nagbabalik na rin siguro sila. Walang lawsuit para sa kanila, sir. Ano. Yung babalikan mo, boss, paano natin babalikan yun? Yeah. Sabi ko nga sa buhay ko, siguro kaya ako kinulong dito ng Diyos. Gusto niyang maranasan ko all walks of life. Ako na yung magsasalita. Maraming pwedeng gawin. Una, higit sa lahat siguro, yung mga taong nagkulong sa akin, kinasangkapan sila para matapos ang isang kabanata sa buhay ko. Baka ito yung itinatadhana ng kabanata ng buhay ko na kailangang matapos. So, hindi ito magiging ganap na ako kung hindi sila yung kasangkapan para maging ganito ako. I could forgive them, move forward, close the book, and raise the glass. Pero ako magsasabi niyan. Minsan iniisip ko rin na siguro nakulong ka for your safety. Kasi pag nasa labas ka, baka may nangyaring iba. Baka Maaring ganun po. Maaring ganun. Isa lang ang pagkakaalam ko. God love me. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako hinawakang literal na humawak ng rehas. Kasi hindi naman ako nakarehas eh. hindi nila alam yun. Tuloy po ang paglakad nyo sa Senado. I was thinking about it. Sabi ko nga, kapag ka na-meet ko yung inihingi kong expectation, I'll do it. Although may puhunan, siguro, yung sa sarili ko, mga natulungan ko, nasa 6 na milyong Pilipino. Okay, sabihin natin 50 makuha ko, 50% ng natulungan ko, maalala ko. Di may 3 million ako. Makikihati ako sa Marcos Loyalist. Makikihati ako sa Ilocos Norte. Akin ang buong Maguindanao. At ang buong Region 2, akin yan. So, may potensyal na manalo. Kumuha pa tayo ng supporters sa Alabang, sa Montalban, sa Rizal, sa Taytay, sa Tanay, Infanta, Quezon, marami. So, maaari. Tapos, ang mangyayari kasi dyan, hindi na kasi ako magsasalita Romel Taong bayan. Sa question and answer na lang, ang sasabihin ko lang, nasaan kayo ng pandemic, tapos na, palakpakan na yung tao. Diba? Tsaka boss, Sabi ko nga. marami pong silent supporter mo talaga. OFW. At saka malayo sila sa akin, Diyos ko, kahit magdebate kami dyan. Kung ang ilalaban lang naman sa akin si Sara, mga old political trapo, tsaka si Manny Pacquiao, di ang layo na ng agad ng agad. Diyos ko, pag dilabas ko pa yung demanda sa akin ni Pacquiao na hindi siya nagbayad ng 1,700,000,000 sa kumpanya namin, di mas lalo na siyang nasira. Ayun lang. Pero alam nyo, I almost ran the hell and back. I lost many things in my life.
Kinakamusta nyo ako? Eto ayos lang naman, hanggang ngayon ay tinatama ang maling nakaraan. Patawad nga pala sa lahat ng nasaktan at nasugatan ng mga salita kong maanghang. Pero magkaayos, siguro wag na lang kung gusto nyo ng plastikan, wag ako, iba na lang. Ngayon binibigyan ng tiwala bilang na lang, malamang baka madali na naman ng alamang. Kaibigang tumalikod, tinuring na kapatid, kinalimutang inalalayan ko siya sa pagtawid. Hindi mo dapat na gawin na sirain ng palihim ang taong nagturo sa'yo ng liwanag sa dilim. Kasama mo ng matagal, nagawa mong kagatin, ganun ang ahas pag gutom, kahit sino tutuklawin. At sa mga nagtatyaga upang ako'y pabagsakin, bilib ako kahit papano sinubukan nyo pa rin.